So, kay gutom ang nani nyo, magluluto tayo ng inimbentong ulam. Yung nakakamiss ba na ulam? Dahil may isda na binili ang nanay ko, di lutuin natin. Wala kaming ibang maisip kundi prito sa pagluluto ng isda. Ito na namin sana ng paksiw, kaya lang wala naman din ingredient. So, nag-suggest ako kay ate na magawa ka ng sweet and sour na isda na prinito. Bago ako maghiwa ng mga kung anong ingredient na nakita ko sa ref, nagprito muna si ate ng isda. Siya muna yung pinagprito ko kasi nagbantay muna ako kay Bibi Pizza. Tapos, nung naprito na ni ate, sabi ni ate, tapos na. Di sabi ko, o sige, pasuyo na lang ako patingin kay Bibi Pizza. Tapos, hiniwa-hiwa ko na yung mga nakita kong pwede kong gamitin sa pagluluto ng sweet and sour. Disclaimer lang mga kanani, wala akong alam sa sweet and sour kung anong ingredient. Pero naalala ko lang to nung time na nasa Pinas. Nung nasa Pinas pa ako, ganito ako magluto. Pag alam ko, kukulangin kami ng ulam ng isda. Para dumami, ginagawan ko siya ng paraan para magkasya hanggang gabi yun. Nagugustuhan naman ng mga anak ko yung linuluto kong ganito. Inaalala ko lang, sabi ko, lutuin ko kaya yung ganito. Total, may nakita naman akong carrot dyan sa ref. Wala lang akong nakitang bell pepper, pero yung nakita ko yung parang siling mahaba siya. Yun na lang ang ginamit ko kasi sayang naman kung masisira din. Yun na lang ginamit ko. Total kami lang naman ni ate ang kakain. Yun, nagpainit na ako ng mantika at saka naglagay na rin ako ng isang bawang lang. At sinunod ko na rin ang sibuyas, hinalo ko hanggang siya, medyo siya, hindi siya brown, yung medyo parang luto na siya, yung tama na. At yun, hinalo-halo ko lang siya. At saka maya linagay ko na yung carrot. Mga kanani, hindi ko alam kung tama ba yung ng sweet and sour. Pero kung alam nyo, i-comment nyo sa akin para alam ko lutuin ng sweet and sour talaga. Ito po kasi na-imbento ko lang to. Nung pandemic ko siya na-imbento. At nagustuhan naman ng mga anak ko yung inimbento kong ganito siya. Ang pagkakasabi sa akin ng mga kaibigan ko, para siyang sweet and sour daw. Ganito daw yung lasa ng sweet and sour. Kaya sabi ko, magluto ako ng ganito ulit. Kaya nung sinabi ni ate na may isda, yun, sabi ni ate, anong daw ang gagawin sa isda? Di sabi ko, magluto tayo ng sweet and sour ate para maiba naman, hindi laging prito. Kasi nakakasawa din mga kanani, lagi na lang manok. Tapos yung luto ng manok prito, tapos yung sinasabi nila ditong mared, laging ganun yung luto. Minsan nakakasawa din, minsan parang ayaw mo na din kumain ng kanin. Buti nga naisipan ng nanay ko bumili ng isda, kaya yan, nakapagluto kami ng ganito. Ang problema lang kasi mga kanani, pag bumili ng isda lang talaga, hindi sasamahan ng mga sahog ba. Minsan gusto mong magluto ng manok na adobo, hindi ka makapagluto kasi wala namang sahog, wala naman yung toyo, suka, walang ganun. Minsan gusto mong magtula ng manok, wala din namang sahog, hindi rin kasi sila, bihira lang kasi sila bumili ng mga gulay ba mga kanani. Pag nagsabi ka na bumili ng ganito, ang sagot lang sa'yo, mafi-fulos. O diba mga kanani, walang pera pero araw-araw may dumarating na order na mga damit, sapatos, kung ano man yan ang in-order. May pera sila pag ganyan, pero pagdating sa mga pagkain, wala silang binibili. Pero okay lang yung mga kanani, sanay na kasi kami. Kaya hindi na kami nagtataka kung bakit laging wala. Yan nga, sabay-sabay wala. Lahat sabon, lahat. Sabay-sabay, kahit tinapay, kahit itlog, wala kang makikita. Tapos minsan wala pa kang kaming kape. O, ang ginagawa na lang namin, tubig na lang sa umaga. Yun na lang ginagawa namin. At so, balik tayo sa niluluto ko mga kanani. Nang baratista pa, Lagay ko lang yung isda, no? Tapos, parang pinano ko lang yung isda. Parang pinalambot ko lang siya ng konti. Tapos, tinakpan ko siya. At pinakuluan ko siya ng mga 5 minutes lang. Kaya minsan, binabaliktad ko siya para parang ma-absorb ba niya yung yung sauce na ginawa natin. Yung katapos nun, pwede nang kumain. Pero yung kaldero namin ayaw magpabukas, ayaw magpakain. At wala pa dyan si ate, inaantay ko si ate. Pero nandun pa sa kusina kasi inayos niya muna yung mga kalat ko doon. Sorry naman te, nandun pa yung kalat ko, no. Hindi halatang hindi gutom, no, mga kanani, nauna na. Tinitikman ko siya kung okay ba yung lasa niya, kung pasado ba o hindi. Pero sa akin pasado naman, hindi ko lang alam kay ate kung pasado para sa kanya. At habang hinihintay ko si ate at habang titikim din sana ako ng pagkain, may batang umiyak, may batang humihingi din doon sa kabila. So, ang ginawa ko, sumubo muna ako ng isa or dalawa siguro, tapos pinuntahan ko yung Baby Pizza na umiiyak na. At yun lang mga kanani, kain tayo. Salamat at sa susunod!